Good guys, for today's video, Yamaha Mio 125, bibigyan ko yung idea o tip sa nakaplanong mag-DIY kung paano magkabit ng piston ring sa ating piston. So ito nakataon guys, meron tayong tinap overhaul. Kapag nakita kayo ng dot sa ating piston, o yan guys, ibig sabihin nasa ilalim o exhaust nakaposisyon ang ating piston. Kung wala namang dot, arrow nasa ibabaw na bahagi naman nakaposisyon ang ating piston. So, dapat guys, hindi yan makabaliktad para maganda ang performance at hindi tayo magkaroon ng problema sa pag-assemble ng ating piston sa ating cylinder block. Kapag genuine ang ating binili na pisa guys, kadalasan individual po ang pricing yan. Hindi po siya set. Kung set, yun po ay mga replacement. Kapag original, bawat pisa is merong presyo. Pero kapag pinagsabay mo binili ang piston rings, piston, valve seal, dalawang gasket, top, at saka base, at saka cylinder block, nasa mga 2.8 yan guys is RP. Depende po sa mga shop na pagbibilhan nyo o sa Yamaha center na pagbibilhan nyo. So, merong 5 piston ring sa ating piston guys. 2 oil ring na manipis. 2 compression ring na bottom at saka top compression ring. At isang expander ring. O yung kulubot na ring guys. You know, yung hinawakan ko. Ang natin kabit sa ibabang bahagi is yung expander ring guys. You know, na parang naka-wave type siya. So next naman is ang kabit natin kapag ilagay na natin ang expander ring. Kahit yung in-gap ng ating expander ring guys, kahit saang banda, walang problema yan kung saan nakaposisyon yan. So next naman is yung manipis na ring, ikakabit natin yan sa ibaba ng ating expander ring guys. Yung pinakailalim niya talaga. So yan po ang kanyang position, sa ilalim siya. Since dalawa yan, ang isang oil ring ay kabit naman natin sa ibabaw na bahagi ng ating expander ring guys. Ang mangyari, para siyang naka-sandwich, no? Para napalaman yung expander ring natin sa dalawang oil ring na manipis. Ganun lang po. Yung gap naman ng ating oil ring guys, dapat nakadistansya siya bawat. Bawal po na nakadikit siya. Para hindi matatagas yung oil na nagaling sa baba natin makina. Tayo yan guys, parang nakasandwich lang ang ating expander ring sa dalawang oil ring. So yan po ang magiging hitsura niya. So next naman is yung dalawang compression ring natin guys. Sa dalawang compression ring natin, meron kayong makikita magkaibang kulay. It's either white or black. Pero kapag mayroon kayo nakakitang black, hanapin nyo yung litra sa ibabaw ng ating ring ingap. Kapag nakita nyo yung litra sa ibabaw ng ring ingap, ang position ng ating piston rings is nasa ibabaw kapag may litra siya. So yan, since kulay itim ang nakita natin, yan naman ating unang ikakabit guys. Halos kadalasan ng mga rings is meron siyang kulay itim, merong kulay puti. Kung walang kulay puti, merong kulay bronze. So, ganito lang po ang paraan kung paano ikabit ating rings since malambot naman ikabit ang rings kapag ganito mga piston guys at hindi kayo mahirapan. Depende na rin sa inyo kung anong diskarte nyo as long as hindi mapuputol ang ating ring sa ating pagkakabit. Next naman ang ating top compression ring, yung kulay bronze siya guys, no? So, hanapin yung kulay litra o number sa babaw ng ating ring ingap. Kapag nakita nyo na ang number sa ibabaw, yan nakaposisyon ng ating piston guys. Meron para siyang guide, di ba? Yung number. Guide niya yan kung saan natin ipoposisyon ng tama ang ating piston ring sa ating piston. So, nakita ko na guys na yun. Medyo din lang natin masu-zoom in ang ating camera. Ang importante is may lagyan natin ng tama. May mga diskarte po at pinaka-easy way kung paano ikabit ang piston ring sa ating piston. Pero sa diskarte ko ito guys, ito lang talaga ang paraan na nakasanayan ko. Depende na sa inyo guys, as long as advice ko nyo, hindi lang mapuputol ang ating piston ring at huwag lang nating pirasahin ang pagbuka ng ating piston rings para hindi siya maputol. So yun guys, yung mga valve pocket na yan, maliit at saka malaki. Kapag maliit is nasa exhaust position, kapag malaki naman ang valve pocket is nasa intake position. Tapos sa ring ingap naman guys, sa pagkabit ng ating piston rings, so dalawang ring ingap niyan sa ating top at saka bottom compression ring, pwede yung ilagay sa ilalim yung isang ring ingap, tapos isa naman is nasa itaas ng ating intake. Pwede rin is makabilaan sa left side na bahagi at saka sa right side na bahagi, distansya lang natin malapit sa pin sa ating intake position ang paglalagay ng ating ring gap. So depende rin sa inyo guys as long as hindi makatabi kasi yung piston rings natin guys unti-unti yung umiikot sa loob ng ating block kapag umaandar ang ating motor. So mas maigi is nakadistansya siya. So yan lang guys, no? Sana may nakuha kayo idea, tips kung paano ikabit ang ating piston rings sa piston ng ating Yamaha Mio 125 na hindi kayo mahirapan. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayus.